Yeah, I miss this intro. Hey, what's up, guys? It's me, Jay. Or should I say, Will? Because in this podcast, I feel like I am gonna be a different person, but like not totally a completely different person. But you'll be seeing a different version of myself, yung Wilson type. Alam mo yung point na this is not Jay speaking, but Wilson speaking. So, from now on in this podcast, you can call me Will. Yes, that's why it's titled as Words of Will. Wow, podcast. Like, wow, podcast. Ganon. Hindi ko pa masyado na yung mga technicalities ganito ganyan. But like, yeah, you can call me Will. This is Will speaking, by the way. So, yeah. And yung Jay, more of sa vlogging stage siya. Basta, this is another side of me, basically. So, yun. I feel like I'm gonna post. Eto, inuuna ko kasi yung video na to, if film. So, yeah, if you have seen a post of me, either from Instagram or Facebook, na ang plano ko is to, let you guys comment or guess what is my first ever episode or the topic of my first episode. And if you guess it right, comment below. And yun, ang topic natin for this episode is about dreams. Alam yung memes na SpongeBob? Dreams, imagination, dreams. I feel like it's a good way to stitch my vlogging era. No, mind you guys, I'm not gonna stop vlogging. It's just that I feel like it's a good thing to stitch my last vlog, which is graduation vlog, and talk about dreams. But I'm not gonna let you guys know kung ano yung next step ko to life after grad, because I'm not the type of person to, spoil things before it happens or if it's already happening in my life. But let's talk about the dreams na feeling ko, hanggang record ba? Feeling ko na let go ko siya or like na set aside ko siya for some reason. Have you ever had dreams na yung ganong point na feeling nyo na set aside nyo siya or hindi nyo siya natupad or hindi na nangyari? But for me, as someone who is optimistic na positive side, hindi ako mabilis, check ko nagre-record, hindi ako mabilis na yung mag-let go ng mga bagay, especially when it comes to dreams. So up until now, I'm still dreaming about this. So yun nga, ang haba ko ng kwento, kaya perfect talaga mag-podcast tayo kasi ang dami ko magkwento. Yung mga gantong talking clips, ikakat ko to sa mga vlogs ko. Syempre, alangan, kita nyo yan, puro mukha ko, wala na mga montage. But anyway, I actually dreamed of being an artist. Nakakaya. Being an artist or actor. And yun, it all started na parang yung peak ng dream ko na yun, yung pag-artista is when I was in grade 8. I believe that was 2014, if I'm not mistaken. 2014. Tapos, I remember, I want to join PBB, which is a television show, reality show, na competition din. PBB, Pinoy Big Brother. Yes, you heard that right. If you're familiar with that, comment below. And I remember, but what I mean by we is, naalala ko, yung dalawang Sai, si SAI na Saira, and CY na Cyrene Rabosa, and si Jem, alam ko, basta sila rin, yan, mga napag-uusapan na. We would actually talk about the previous episode, or yung last night episode, sa morning class namin ng 7 a.m. class. We would actually talk about the episode before the class starts. As in, pag-uusapan namin kung ano nangyari. Mga batch yun nila, Maris, nila Loisa, yan, batch nila yun. As in, kasi nga gusto talaga namin. Tapos, ayun Pat, along with that, ayun nga, pick ko yun ng parang gusto kong mag-artista. I remember, I went to a go-see. Yung go-see, if you're familiar with go-see, is, ayun, typical na, from the term itself, go-see, na pupunta ka lang doon, just to show yourself na parang siyang talent scouting. Tapos yung mga nagwo-work doon, yung mga staff doon, naghahanap sila, syempre mga possible talent, kanya magpapakita ka lang doon. And sometimes, they would ask you for portfolio, ganyan, yung may age, height, location, gato, ganyan. Tapos, whole body, basta, yung mga ganon, go see yun, pupunta ka. And I remember, sa Ninoy, sa park, yung sa circle, ayun, sa wildlife. Ayun. Tapos, naalala ko din, meron din time na, na nag-try din ako mag-audition. Parang, that was for a boy band, ganon, and the singing yun. And as myself, na hindi ako confident enough when it comes to singing, kasi ang main forte ko
is dancing. Hindi ako confident enough to show or to showcase my talent in singing if I do have. I know for sure. Feeling ko naman meron naman. I feel like meron naman, nasa tono naman ako pag kumakanta. Ayan, chinecheck ko. Don't mind me guys kung ang gulo-gulo ko, pero just listen to me. And, nasa kumakanta naman. So yun, nag-try naman ako. And I remember, sa mall yun, alam mo yun sa time zone, parang time zone ata yun, na pinakanta lang kami. Eh, ang kinanta na, I was with EJ nun. And sinamahan din ako ni Norby, na friend ko din before. And, yun, sa Nova yun, SM Nova. Tapos, kumanta kami, ang kinanta namin, The Man Who Can't Be Moved. Alam, si Kuya nag-relapse. Grade 8 nga yun. Tapos, yun, basta, ayun, yung mga pick yun ng, parang yun yung pick ng, dream ko to be an artista. So, ayun, somehow na-set aside ko siya for a while. Tapos, nung grade 10, may audition din ng PBB. Meron din another season. So, yun nga, as what I have said, chinecheck ko kung nagre-record pa din. As what I have said, hindi ako madaling mag-let go ng isang dream, yung isang bagay. So, ayun, grade 10 nun, meron din transition to senior high, may audition din ng PBB. Tapos, back then, I was thinking if, diba, I feel like it's a good transition again. Puro transition, no? Na, kung mag-audition ako that time, grade 10, hindi ako makapag-senior high. Pero good thing, kasi hindi ako in the middle of academic year na nag-audition. Good thing na magandang transition, ganyan. Pero, hindi ko siya natuloy kasi, yun nga, I'm not the type of person that would actually tell something about what I want to achieve or what I want to do or yung mga plans ko. And hindi ko kaya magpaalam na mga ganito ganyan, mag-audition ako, ganyan. And alam ko nagsabi ata ako nun, pero ayoko kasi pag gusto ko yung isang bagay na mangyari, hindi ko siya sinasabi kahit kanino. Tapos gusto ko sana magsasabi lang ako kapag natanggap na ako or nakapag-audition na ako, ganyan. So, another reason nun is, kaya hindi ko siya tinuloy is, ayoko nga mangingi ng pamasahe. Wala rin akong pamasahe nun. Tapos, ang audition nun is parang sa MOA. Basta parang, syempre yung PBB, malaki yan and wala rin ako alam kung paano papunta nun sa MOA. Hindi pa ako familiar pag nagko-commute. Nakapunta lang ako doon kapag, syempre, nakasasakyan kila tita, ganyan, aalis, ganyan. Pero kapag, commute ng malayo, hindi ko pa alam yun. So, somehow, hindi ko siya tinuloy kasi nga wala akong pamasahe, ganyan. Tsaka sobrang optimistic ko na, ewan ko kung goal-getter lang ako, na kung ngayon, ang term is dilulu. Kasi ang iniisip ko, pag nag-audition ako nun, is matatanggap ako. Ganun ako kadilulu. Ganun ako ka-positive thinker. Na kapag na-audition ako, matatanggap ako. So, kapag natanggap ako, mag-stop ako. Yun yung sinasabi ko kanina na good transition. Kasi nga, hindi ako makapag-senior high kung matatanggap ako. Ganun ako kadilulu. Oo, nabansagan niyo kadilulu. Pero ganun ako positive thinker. Kasi syempre, why would you aim for something na hindi ka positive na makukuha mo yun, di ba? Hindi mangyayari. So, ganun yung mindset ko. So, but in the end, hindi ko siya tinuloy. So, nitong college, twice akong nag-isip kung mag-audition ako. First was nung pandemic, meron ding audition ng PBB again. PBB again siya. Tapos, ang avenue or platform na kailangan mong gamitin is Kumu. Kailangan mo mag-live, ganyan. Basta through Kumu yung everything, yung mga audition and all. Tapos, nung pandemic kasi, aside sa mahirap talaga yung school and kaya ako nagkapag-iisip-isip na, ang hirap naman, mag-stop kaya ako, tapos mag-audition ako ganito, ganyan. Pero hindi ko siya ginawa kasi wala akong phone na magagamit doon. And to think na kailangan mo mag-live and all and do everything on your phone. Ang gamit ko doon phone, if you are watching my vlogs, may phone ako before na yung 5S. Sira siya yung screen nun and laging puno yun. So, hindi rin ako makapag-download ng app na Kumu kasi outdated yung iOS nun and hindi siya fit sa iOS system ng sa system ng phone. So hindi ko makapag-download. Tapos hindi ko siya natuloy. Tapos sabi ko, okay, sige, focus na lang ako sa pag-aaral, ganyan. Tapos eto, ang gusto kong ikwento sa inyo. Ang haba ng kwento ko, pero I can say na sobrang worth it at the end. So, keep on listening to me. So, yun. Etong college nga, twice yun. Una yung pandemic. Tapos, yung pangalawa is itong before ako graduate. Ayun nga, kung nagigets yung point ko na ayaw ko kasi makat yung academic year, I really value education. Kasi, as someone who didn't came from a well-off family, mahalaga sa akin yung education. That's why, I cannot cut my
academic year just to pursue other things na kahit na gustong-gusto ko siya. Pero yun, before that, yun, kwento ko muna yung OJT season ko. OJT season ko siya nang nalaman na may audition. This is for a Starhan. Tapos ang program naman or ang show is Dreammaker. Dreammaker kasi Dream Chaser yung mga tao sa kanila. Ayun, nakita ko din siya nung audition nga. Yung audition is during no OJT season. Just to let you know guys, yung OJT namin actually dapat summer pa siya. May meant kami, summer class namin is meant for OJT and Research 1. Pero yung summer class na yun, hindi sa may nabagsak ang subject. It's just parang advanced na As in, wala kami pahinga. After ng third year, may summer class for OJT and Research 1. Tapos after nun, fourth year na. Pero yun nga, hindi kami nakapag-OJT ng summer class. Ang natapos lang namin is Research 1. And if you're wondering paano namin natuloy, and this was around bare months na, September to October. Pinayagan naman kami na hanggang December namin i-render yung mga time namin for OJT. Since yung OJT, yung summer class namin, yun yung first na face-to-face class after pandemic. Kaya mahirap din makahanap sa yung mga students sa company na mag-a-accept ng mga intern. So, yun, parang hanggang December last year lang talaga yung OJT namin. So, need namin matapos siya before December. So, yun, September to nangyari and October yan. Para magets nyo lang yung complexity ng situation for me at least. So, yun, nakita ko nga yung announcement and hindi ko pinaalam kahit hindi ko share, ganyan. Kasi nga, ayoko nga mabigyan ng hint kung sino man kung makakita, may mag-share, ganyan. So, yun, I keep it to myself. So, I remember, ito na yung day nung, or before muna, go back tayo sa before ako magsumalang doon. Sobrang mastermind ko. Kinlame, but pinaplano ko talaga yung mga bagay. And I'm a planner myself, especially nung may may pasok pa. As in, gusto ko talaga naka-timeline yan. By this time, ganyan. May timeline talaga ako. So, yan. Ayun, plinano ko, pumunta ako doon kay Tita. Kasi sila Tita, this is a kind of personal, pero hindi naman specific, but yung location nila Tita is sa South Cal sila, which is malapit sa SM North. Ang reason ko nun sa family ko is para matry ko yung biyahe kung mas mabilis doon. Pero yun, tinatry ko naman, pero I know to myself na hindi yun yung main reason kung bakit ako nagpunta doon. But ang main reason is para mabilis yung biyahe aside from OJT, and also kapag nag-audition ako, hindi nila mapapansin na nag-audition ako kasi malapit lang yung audition na venue kila Tita, so mas mabilis ang makakauwi. At hindi nila alam na parang ang tagal mo, hindi sila mag-wonder na ang tagal mo umuwi agad hanggang sa kagaling, so ganun. So, ang audition venue is, just a spoiler, sa Cloverleaf. So, yun. Let's talk about muna. Share ko muna yung night before na audition. Night before as in, krinam ko yung mga audition fees ko. Kasi nga, hindi ko siya, hindi ko siya main goal na, wait lang, chinecheck ko. Don't mind me guys if I kept on checking sa camera ha. Chinecheck ko lang kung nagre-record pa rin. Kasi sayang to kapag dito nagre-record, di ba? Ayun. Krinam ko yung mga audition fees ko. What I did was, nirecall ko yung mga choreographies na alam ko na kasi iniisip ko nun, kapag nag-aral pa ako ng new choreography or yung trendy that time, mas matatagalan ako at the same time, hindi ko gamay or hindi ko polish yung mga steps and ayoko magkalat. So, yung ginawa ko, inaral ko ulit, tinignan ko ulit yung mga choreography na alam ko para shortcut in a way, just to make sure na at least, alam ko yung steps. Alam ko, gamay ko yung steps. Gamay ko yung choreography, yung kanta, ganyan. And also, if you have watched my Facebook Live, and if you have seen my Facebook story or IG story before, so in terms of singing, ang tinay ko noon na i-record is yung Born to Win ng Beanie, yung rap. Kasi, this is, personal, dream. Kasi kung ini-aim ko talaga maging part ng P-pop group, ang gusto kong, role is, or ma-assign sa akin, or i-achieve ko talaga is rapper. Sa rap. Di ba? Ewan ko, basta gusto ko siyang, kasi parang that would be cool, or parang a challenge for me to, practice something, or to learn something, to hone such skill na hindi pa nakikita ng mga tao sa akin. Kasi, di ba,
syempre, if you guys already know na nasayaw ako, ganyan, and yung singing naman, hindi ako confident. Though, yun, I know to myself na I can learn how to sing naman. But, gusto ko i-ano talaga yung rapping, ganyan. Tapos yun, inaral ko yung kanta na ng Born to Win, and alam ko nga, nilike pa yun ni Bini Colette, tas ni Aya nakita, tas si Stacy, basta, flex lang. And, inaral ko yun, kasi yun yung gusto kong piyesa pag audition. So, yun nga, inaral ko, basically, krinam ko lang yung mga, pieces na pang audition ko sana. So, ayun nga, yung day ng audition, ang haba ko magkwento yun, day ng audition, that was a Sunday, a rainy Sunday, na after shift ko siya, which is perfect in a way somehow. Sabi ko, since after shift, sige, go. Pero hindi ko kaya nga i-set aside yung education na hindi ko afford na sabihin ko, sir, hindi mo na ako papasok, ganto ganyan. Siyempre, ano dadahilan ko? Diba? Hindi ko kaya yun, B. Hindi ko kaya mag-excuse, ganyan. Hindi ko kaya mag-compromise ng education. Basta anything related to ACADS, hindi ko kaya. Tapos yun. So, ang ginawa ko is after shift nga, Sunday yun, parang around 3 or basta parang 8 to 3 ata yung shift ko kasi mas early yung out ko ng Sunday. So around, basta late afternoon nun, dumiretso ako ng Cloverleaf. Tapos, hindi kasi ako familiar kung paano ako pupunta ng Cloverleaf. Mind you guys, nagko-commute ako pero hindi ko pa na-try that time na mag-commute from SM North to Cloverleaf kasi usually nga, nakasasakyan. Tapos, hindi naman ako palagala na mapupunta talaga ako doon for no reason. So yun, first time ko mag-carousel noon papuntang Cloverleaf, Balintawak. So nung pagbaba ko, nakakatawa. Ang tanga-tanga ko. I mean, di na nga familia, pero don't be harsh to yourself. Pero ang tanga kasi doon ako sa kabilang side pumunta, 'di ba sa babaan ng carousel. Tapos aakad ka nun para sa MRT, LRT na babaan. Basta yun. Bawal ka naman mag-jaywalking doon. Mag-jaywalking ako doon. Pumunta ako sa kabila, doon ako bababa. Sabi ko, ba't parang mali yung dinaanan ko? Tapos umikot ulit ako. Tapos yun, doon ako nakababa sa side na ng Cloverleaf. Pero, kahit na familiar ako sa place, kabisado ko yun, yung ikot nun. Kasi nga, pupunta kami, we would actually, nagla-lunch out kami, dinner out, doon sa Cloverleaf, kasi nga malapit lang. Tapos yun, hindi ko pinili dumaan doon sa harap. Yung sa Balintawak mismo, yung market ng Balintawak, yung may nagbabagsakan ng gulay, ganyan. Basta yung palengke na yun. Kasi nga, sabi ko, pag dyan ako dumaan, may tendency na, paano kapag dumaan yung sasakyan, di naputikan na ako, tsaka naka-white shoes din ako nun. Di ang dugit ko, na sumalang ako ng audition. So, hindi ako dumaan doon. Though, ayun yung pinakaalam kong way na mas mabilis. Pinili ko lang, siyempre, kumamaya, ang dugyot ko naman, tamaan ako dyan. Tsaka umuulan nun, sobrang lakas ng ulan nun. Tapos, ang ginawa ko, doon ako dumaan sa likod ng sabi ko, ay, mabilis lang naman dito sa may parking. Kasi yung daanan doon, siyempre, flat, ganyan, nalinis, ganyan. Dumaan ako doon, tapos, kasi doon yung mas, mas flat talaga, at saka feeling ko mas mabilis. Pero, feeling ko yun yung reason ko ba't ako na late. Na-late ako, ate. Pagka pumasok ako ng mall, tapos ang ginawa ko dun, syempre, may payong ako, diniligpit ko muna yung payong ko, nag-CR ako, ganyan, tapos nag-check muna ako na itsura ko. Nag-check ako na itsura ko, kung presentable ba ako. Tapos umakit na ako doon sa may taas, sa may 3rd floor, 4th floor. Basta ang naabutan ko noon, pagkatingin ko, pagka punta ko doon, sabi ko, ba't parang walang tao? I mean, ang unti ng tao. I was expecting na bombarded talaga, na ang dami nag-audition, ganyan. Kasi syempre, star hunt yun, kasi nga general na audition. Pero, basta, star hunt yun like, ina-expect ko na maraming tao. Tapos, ang ginawa ko, so, sabi ko, bakit ganun? Sabi ko, pero part of me na, okay, wala masyado nag-audition. So, nagtatry ako, ganyan. Tapos, nag-CR muna ulit ako kasi nga, umuhugot pa ako ng lakas ng loob na mag-audition ako. Siyempre, sasayaw ka dun, kakanta ka dun, baka kung ano yung paggawa sa'yo, acting ka dun. Tapos yun, nag-CR ako. Pagkabalik ko ng CR, pagka galing ko ng CR, pumunta na ako dun sa may part ng audition na venue mismo. Ang host that time is si Kiara. Kiara na, ang batch nun is sila Gino, sila Sky Kizon sa PBB. Tapos sila, Sashna. Basta, si Mommy Girl na that time. Tapos yun, si Kiara ang host nun. Tapos, na-miss na ako. Sabi ko, totoo pala. I mean, tao pala talaga siya. I mean, first time ko siya makita, ganun. Tapos, ayun, di nagtanong ako dun sa guard na naghihintay. Yung may naka-duty nun, di ba sa barricade, ganyan.
ang tanong ako, sabi ko, hindi na to yung exactly na tanong, but like, this is how the conversation went. Tapos sabi ko, kuya, bakit tag dito, ang onti ng tao sa likod, parang ang dami pang upuan, pwede pa ba yan? Parang sabi ko, pwede pa po ba mag-audition? Tapos sabi niya, ito ang hindi ko makakalimutan, non-verbatim still, non-verbatim. But like sabi niya, ay hindi yan, na sir, wala na yan, tapos na yan, tinatapos na lang yung may number. And then, I was like, at tumigil ang mundo. As in parang, dugsh. Alam mo yung, nashock ako ganyan. Parang shock. Ay, hindi. As in parang, napapos ako ng for good 5 seconds at least. Na parang, okay po. Okay, sige po. Thank you, ganyan. Pero upon receiving that, siyempre parang napanghinaan ka na. Sabi, bawal daw, ganyan. I mean, tinatapos na lang. Part of me wanted to ask other staff dun na may sa tech booth, dun sa malapit sa kabilang side, kung pwede pa mag-audition, since isa lang naman ako, parang ask ko kung pwede pa magpalista, ganyan, mag-register, and all. Baka kasi tapos na yung registration, ganyan. Pero gusto ko pa magtanong nun. Hindi ko na siya ginawa kasi eto na. Sana nandito pa rin kayo sa part ng podcast na to, sa video na to. Sabi ko, inisip ko nun, baka hindi siya for me or hindi pa siya para sa akin for now. Hindi pa siya. Wala pa, hindi ko pa time. Ganon. O, diba? Sobrang optimistic ko. Hindi ko siya agad nilelet ko. Up until now, hindi ko nilelet ko. Kung mag-artista ako, ganyan. Hindi ko siya nilelet go. I mean, it's still possible until I make it happen to myself. I make it happen myself. So, yun. Sabi ko na, baka hindi ko pa siya time. Kasi iniisip ko, oo nga, no, kapag, yung nga yung mindset ko na sobrang optimistic ko, ina-achieve ko talaga makapasok ko. Siyempre, isipin ko, pag nakapasok ako doon, siyempre may training nga, ganyan. Mas-stop talaga ako sa school. I mean, baka hindi ko pa matapos yung OJT ko. Though, that was late September and ang last shift ko is October 5 ng OJT. So, sabi ko, kaya din ako tumuloy. Anyway, ang kati ng ilong ko. Kaya din ako tumuloy kasi sabi ko, baka umabot naman na at least matapos ko yung OJT ko. Pero iniisip ko nun, kapag nga nagtuloy-tuloy yung, like, yung career, in a way, pag nagtuloy-tuloy yung process, sabi ko, di masastop ako ng school, ganyan-ganyan, di may last term pa ako, ganyan. Kasi, nasa first term na kami nun, sabay ko, yun yung pala yung mahirap. Nag-OJT ako, at saka nasa first term na ako ng 4th year, kaya sabi ko, mahirap siya i-let go, to think na, yun nga, aside sa hindi ko pa matatapos sa OJT ko, at saka nasa first term na ako ng last year ko, senior year, sabi ko, baka hindi pa siya time for me, ganyan. Tapos yun, bakit ko ba sinishare to? Bakit ko ba, ayun, kunento lahat yun, just to let you know, yung background ng whole dream ko, kung how it started, and kung ano yung recent na experience ko about sa dream. May nabasa ako somewhere, or narinig, napanood ko, basta something that I consumed, may it be from TikTok or Facebook, ganyan, na, meron 3 possible ways when it comes to achieving your dreams or achieving something in general. It could be an automatic yes na yes, makukuha mo siya agad smoothly, and a no at all, and a not yet. And mas naglilin ako dun sa not yet. Kasi I read also somewhere na God planted your dreams for a reason. And I truly believe na every dream that you have is planted for a reason. And just to add to that quote, if I'm gonna add to that quote, when it's really rooted deep down to your core, I know it's gonna happen. I know you're gonna make things happen. You're gonna do things just to achieve those dreams. That's why hindi ako mabilis mag-let go ng dreams. Kasi nga, it's rooted deep down to my core. So, kung ano yung reason, just to share, isa to sa reason ko ba't gusto ko mag-artista, ganyan. Mahalalim yung pinanggugutan. And yun, nabasa ko din somewhere na, ang tinuturo kasi sa atin before, ng mga bata daw, is, libre ang mangarap. Oo, libre ang mangarap kahit libre ang mangarap. But, piliin mong mangarap ng malalim. And yun, feeling ko mas naglilin ako doon sa nangarap ng malalim. Oo, simple for some to, be part of the industry, mag-artista, ganyan, just to gain fame.
But yeah, it could happen. I mean, benefit yun, no? Famous ka, ganito, ganyan. Pero hindi ako naglilin doon. Mas gusto ko yun na nagagamit ko yung talent ko, nagagamit ko yung platform for good. And ito nga, yung gusto ko i-share. Bakit pa ako gusto mag PBB, ganyan. Feeling ko, meron akong intro. And nag-manifest yung dream na yan. May output ako before nung pandemic na parang PBB type. Siya sa isang subject. And naisip ko nun. And isa pa yun sa isang, na parang gusto kong tagline ko na Undancer Cutie. Ay, iba yung mga ganun sa PBB, di ba? Undancer Cutie from Caloocan City. Ay, slay. Pero yun, yun nga, since I mentioned yung hometown ko, Caloocan City, I wanted to break the stigma, the stereotypes about my hometown, na people, meron kasing prejudice, or basta nga may stigma, may stereotypes sa lugar namin na meron binabansagan talaga lagi kapag sinabing Caloocan, and bago silang pag sinasabi, taga ganyan yan, yan, madaming addict dyan, madaming dyan, basagalero yan, mga tao dyan, ganito ganyan. Basta, ganun, may prejudice dun sa lugar namin. Even sa same city namin, kapag sinabi taga Silang ka, taga Bago Silang ka, daming dyan, mga palaaway yan, mga ganito ganyan. So there, gusto ko i-represent yung city namin na hindi lahat ng tao ganun. Hindi lahat ng taong taga Bago Silang is ganun. And I mean, look at me. I'm existing. I exist. Ganyan. Pero eto pala, kung bakit ko na-share yung shinare ko kanina about Dreammaker. Kasi sobrang laking panghihinayang ko to know na yung grand finals, and if you are familiar with, siguro nagigets nyo na, yung grand finals ng Dreammaker, ginanap siya where? Comment below. I'm gonna let you think for like 5 seconds. 5, 4, 3, 2, 1. Guess what? Sa hometown ko nga lang naman. Oo, sa North Caloocan Sports Complex ginanap yung grand finals ng Dreammaker. And paano ko siya nalaman? As a Bloom myself, remember yung kwento ko na ang gusto kong piece is gamitin yung ng kanta ng Beanie na Born to Win. Nagperform yung Beanie with them, yung mga Dream Chasers na nagperform yung Beanie with them together with Beanie. And tas sobrang laking panghinayang ko to think na bakit sa hometown ko siya. I mean, imagine the support that I could receive if nagtuloy ako and if nandun ako. And this is just, a delulu moments for some. But like, considering na nandun ka at kung tinuloy mo talaga edition, kung willing ka to compromise your education, I feel like people would actually support me. To think na nasa sports complex igaganap at saka ongoing student ako ng Univ. Tapos, to think na magpe-perform with Beanie, and sobrang laking panghihinayang ko nung sabi ko, ba't parang ganun? Bakit parang kung pinaglalaroan ng mundo na, ayan di ka nag-audition ganapin nga namin sa hometown mo. Alam mo yun? Tapos from there, sabi ko, okay lang. Somehow, sige, okay lang, ganyan. Kasi, ayun nga, sometimes, hindi pa siya nangyayari. And sometimes, you just have to assess whatever you have. Kasi, if you're gonna assess or magiging aware ka kung ano man yung meron ka ngayon, part of you are living some part of your dreams now. Considering this, YouTube and all, I once dreamed of being a YouTuber. Since I started watching international vlogs, ganyan, I was passionate and na-inspired talaga ako ng mga content creators before. And back then, hindi pa siya ganun ka-open yung vlogging industry, ganyan sa Philippines. So, sabi ko, gusto ko siya i-try kasi baka dito ko ma-express yung sarili ko. Gusto ko magkwento, gusto ko magsalita. Kasi nga, madaldal cutie. Yun nga, kung magkakaroon akong tagline, dancer at parang madaldal cutie from Caloocan City. Anyway, yun nga. So yun, you are living somehow you are living some dreams. Somehow, naglalaglo siya. Box ka na be. I'm filming this, by the way, ng midnight. So yun, somehow, you are living some dreams right now. Ang gulo. Basta, you are living, yung quote? 1, 2, 3. Hindi, sometimes you are living some
you are already living some of your dreams right now. Yun. You are already living some of your dreams right now. And I'd like to, always remember that. Kasi, grateful, magro-root siya sa pagiging grateful mo. Yes, hindi mo siya na-achieve pa, kasi hindi ako mag-bliss, mag-let go ng mga dreams. But like, you are living some of your dreams now, and I feel like that's comforting already to yourself na, yes, may mga hindi ka nagawa, pero, ayun, may mga bagay ka nang nagagawa ngayon, and meron ka ng mga bagay na ginusto mo lang ngayon, and, yun, sana hindi siya, sound, toxic positivity. So, yun. Bakit ko ba na-share din to? And, yun, may mga times din kasi na kahit anong pilit, yun, though hindi ko pa nile-let go tong dream ko na to, kahit anong pilit natin sa isang bagay, if it's not yours, it's not yours. Kasi I believe na yung life natin, it's already written, meron na siyang end. It only depends on you if you're gonna make it happen along with the higher being. Gets mo? Na parang kahit anong pilit mo sa isang bagay, kung hindi ka nag-ask ng guidance from the higher being, from the Lord, it's not gonna happen. Kasi you need Him to make things happen. Naniniwala ako doon na pag hindi alam ng Lord yung intention mo, alam ng Lord kung sa mo gagamitin yung isang bagay, alam ng Lord kung paano mo siya gagawin. Kaya, hindi to sabi na validate ko yung sarili ko na alam naman ng Diyos na tinry ko, ganito, ganyan. But that's already, a validation na comfort mo to yourself na God knows how much you want these things. But also, along with that, no matter how much you want things, if it's not yours and it's not healthy for you, at that moment, and especially that timeline, it's not gonna happen yet. Kasi, pwedeng yung mga bagay na gusto natin, nagre-record pa ba? Baka ang sarap na lang usapan natin, hindi nagre-record. May mga bagay na gusto tayong mangyari, pero hindi siya nakakabuti para sa atin. Gets mo? Parang, kahit na sobrang, bright, shining, ganyan, kahit pa gano'n ka gusto natin, na parang, ay, gusto ko ng gantong buhay, ganito, ganyan. Pero, if yung bagay na yun, hindi siya makakabuti sa'yo, parang somehow, nasisave ka from those things. So, yun. And also, God has a better plan for you. And I know I sound like a religious person. Yes, may faith ako. Hindi ko lang totally like a faith person, religious person, ganyan. Naniniwala ako na may higher being. And I was raised by a religious family. And my mom was really religious. I mean, still really religious. So yun, naniniwala ako na God's plan is way better than ours. Na kahit anong gawin mo na parang, kahit anong plano mo, you are limited. Diba, nasabi ko, na mastermind ako, pinano ko talaga, go di siya, ganyan. Kahit anong plano mo, you are limited as a person. Hindi ka perfect. Hindi mo siya kaya. Kahit nasabihin mo, yes, prepared ka, kaya mo mag-audition, kaya mo ganyan, may talent ka, ganyan. Pero limited ka. And kahit nasabihin mo, kaya mo yan, may plano ka, ganyan, ganto, ganyan. But, mind you guys, yung plano ng Diyos, and if it's God's timing, timing is already perfect. Parang God's timing is perfect. Na, yun nga, you just have to keep fighting, keep having faith. Just be still to your faith. Na yun nga, sabi ko, hindi ako mabilis mag-let go ng kasi naniniwala ako na kung hindi siya sa akin, yun, kung hindi man siya sa akin, pero naniniwala ako para sa akin siya. At gagawa ko siya ng paraan. Nag-aasa ko ng guidance from the Lord. Na, ayun nga, you just have to be still with your faith and maniniwala ka lang, and kailangan mong magtiwala to yourself, not just to your capabilities as a person, but also God knows kung ano yung nakakabuti sa'yo. And also, I just wanna add na I hope I don't sound like I'm blabbering things lang, ganyan. Yun nga, yung perfect timing, imagine na, kung nag-audition ako, natuloy-tuloy audition ko, imagine, siguro now, kung nagtuloy yung career, ganyan, hindi pa ako graduate at wala akong na-achieve na Latin honor. So, with that, hindi ko naman pinagmamayabang. I hope I don't sound boastful with that. I'm not really that proud to brag about my Latin honor, but like, sometimes kasi, rejection is a redirection, and you just have to focus on what you have achieved so far.
Kasi, yung mga naisip natin ng ganito ganyan, yung mga what if ganito ganyan, that's just an idea for your future self. And that's totally valid na meron kang goal, you are planning for something better for yourself. But what you can do now is focus on the present. That's why, it's a gift, di ba? Sabi nga sa isang movie, na it's a gift, that's why it's called the present. Do not dwell so much on the past, but focus on the things that you've learned from your past experiences. And what I have learned, another lesson na natutunan ko is, sometimes your dreams, kahit na sobrang gustong-gusto mo siya, pero sometimes achieving those dreams comes with sacrifices or compromises. If I were brave enough to compromise my education and, achieve my dream to be a P-pop. Wow, to be, yung mga ganun na sometimes achieving your dreams comes with sacrifices. Na kailangan mong mai-sacrifice ang mga bagay. But doing that, also, mahirap siya. Kasi you have to be brave enough, courageous enough to take risk, na i-compromise yung mga bagay, to take risk and all. But, hindi kasi siya yung pag-achieve ng dreams, hindi siya like yung pagiging persevere lang, hard work, ganyan. Sometimes it comes with yun nga. You have to sacrifice things. You have to compromise things just to make things happen. Your dreams happen. So there, I feel like I have already shared enough up to this point. May share pa ba ako? Pero I guess this is how I'm gonna end the video kasi baka mag-cut na rin at saka mahaba na rin yung yung podcast na to. Pero yun nga, last na, yun nga, di ba sinasabi, meron tayong notion as Filipino, meron tayong sinasabi, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. So, with that, I just wanna impose this na if you want to make things happen, just ask the higher being and for his guidance, and know that to yourself na you are capable. Everything is possible once you put your heart and mind into it. Sabi nga nila na kaya mo siya. You just have to ask guidance and be thankful kung hindi ka kasi yun nga may redirection. If yung sometimes is rejection means redirection. And kung i-align natin siya sa mga Gen Z terms ngayon, nag-manifest yung dreams na yun sa ibang bagay. For example, yung dreams ko to become a P-pop or to be part of the media industry in general. Yung back then, gusto ko mag-artista. Nag-manifest siya sa pag-YouTube. Sa program na tinake ko, di ba? Magma-manifest siya sa mga bagay. Kasi nga, God knows na you want something na related to it. It's just that baka hindi mo pa nga time at saka hindi siya para sa'yo, and I feel like that's comforting for me if hindi talaga siya para sa akin, kasi naniniwala ako na merong nakalaan para sa'yo, para sa akin, ganyan. So that's it. I feel like I've already shared enough nga, and you can comment your thoughts, please, just please. I really want to hear your thoughts on this whole podcasting, and just feel safe. Sana safe kayo sa channel ko. I can make you feel safe to express your thoughts ka. Kasi by doing this, I hope na parang magtropa lang tayo, ganyan, na nagchichika lang tayo. So feel free to comment your thoughts, to express your opinion, ganyan. Everyone is welcome to this channel, to this community, the little community that we have, and I hope we grow soon. So yeah, make sure to keep your notifications on, and if you want to see more of me, you can follow me on my socials. Everything is at WSNJY, and this has been Will, and I will see you soon next time.